pasensya na Colonel Ariel, doon sa tanong ni Edwin about VP Sara potentially having that image of being pro-China. Kasi sa akin po, ang inyong pagsagot ay binalikan niyo po yung nakaraan. Pero yung tanong, ulitin ko na lang po yung tanong, nag-aalinlangan ho ba ang active soldiers dahil meron pong perception na pro-China si VP Sara? Well, naririnig ko naman sa kanila na ganun nga yung kanilang. Magandang araw mga kababayan at kasama po sa ating pag-uusapan itong naiiba na po yung tono ngayon ng pananalita nitong si Colonel Quirobin. Ito po ba ay napartihan na po ng mali-malitang pera na nakulimbat, na nanakaw ng mga nakaupo sa pwesto ngayon, nakasama po sa mga tumitira, naninira at mga propagandista against po sa mga Duterte sapagkat kinakabahan po sila na ang tunay na magpapakulong sa mga malalaking buaya ay walang iba kundi si Vice President Sara lang. At bakit tila ba ginagamit ngayon ni Quirobin itong issue po ng pagiging pro-China? Ito rin ang akusasyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, mga dilawan, mga pinklawan at mga komunista sa ating Vice Presidente, at ito rin ngayon ang inaakusa nitong si Colonel Quirobin sa kanyang kabaro na si General Puques na nag-organisa ng malawakang rally ng United People's Initiative. Mga kababayan, yan po yung ating pag-uusapan at isama po natin sa ating pag-uusapan itong matinding debate po ngayon patungkol po sa issue ni Senator Bato de la Rosa. Kasi hanggang hindi pa rin nagpapakita si Senator Bato de la Rosa sa Senado, pero ang kanyang opisina po ay patuloy na nagtatrabaho. So kaya kailangan may sahod pa rin. Dahil po napakadelikado actually sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Dahil hindi natin alam yung takbo ng pag-iisip ng adik kung magtitrip. Kaya tama lang ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. Pero kailangan mag-ingat din po siya sa kanyang pakikipag-usap dito po kay Ping Lacson at kay Tuta Soto dahil ang dalawang ito ay posibleng magtatraidor kay Senator Bato de la Rosa. Yan po yung ating pag-uusapan at kung kayo po ay bago lang, huwag kalimutan mag-like dito po sa ating munting channel sa Kababayan PH po natin. At maraming salamat po mga kababayan. Sa interview ito na ating papanoorin at bibigyan po ng reaction mga kababayan, itong si Colonel Quirobin mukhang obvious na kumakampi na dito po sa grupo ng mga dilawan, grupo nila De Lima, grupo nila Risa Hontiveros, at mukhang ito na ang kanyang magiging kapartido pagdating ng 2028. At mukhang umaatake na po ito sa mga Duterte, umaatake na po ito sa mga gumagawa ng kilos protesta, particularly po yung mga grupo ng mga nanawagan na mag-resign si Marcos Sr. Dahil itong si Quirobin po mga kabayan ay against po siya sa panawagan ng Marcos resign. Alright, alam niyo na po ang ibig sabihin yan. Yung hindi nanawagan ng Marcos resign, malamang naampunan ng mali-malitang kinulimbat nila sa pera ng taong bayan. Ito yung medyo lumalaban sa korupsyon dahil mismo ang mastermind ay ayaw nilang paresignin. Mas gusto nilang tanggalin or mag-resign itong ating Vice Presidente. Simulan natin. Nakikita niyo ho ba that the noise, there's really not much noise about that? Oh, wala Hindi ho maingay. Yeah. So this Nag-die down siya. Parang even kanina, di ba? I joined the MUP for United Philippines. Yung ina-advocate niya, no regime change. Transparency and accountability, protection of the West Philippine Sea, pension ng mga kasundulan, mga kapulisan. And then meron silang ron na dapat naman talaga i-address, anti-dynasty. Yeah, we were talking about that earlier. Yeah. There was an open letter, di ba, coming from the former officers and Yes. especially advocating anti-political dynasty. Yes. We all should, actually. We all should. Kasi alam din natin na yun ang source ng corruption Kasi, na yeah, to. absolutely, hindi ba? Tsaka, ang tagal na po nilang namamayagpag dyan, tama na. Nakaswerte na sila ng 38 years, tigilan na nila yun. No, seriously, I mean, Yeah. if you're a congressman, and to me personally, if you're a lawmaker, and that is part of the 1987 Constitution, isn't it your responsibility to pass an enabling law para po matuloy yung nakasulat sa Constitution? But you guys are not doing it, except for a few, of course, who have filed bills, but never really saw the... You know, I have a question for Colonel Ariel. And this is the kwento, no? The reservation of the active members of the armed forces on the withdrawal support is
one of the reasons why they refuse to do it because they view Sara as pro-China. Let me ask you as a retired officer, is that a valid reservation against Sara? Well, sa akin kasi may mga post sila na Sino sila? Well, kasi sinusundan ko yung mga post ni Romy Pokis, di ba? Yan po mga kababayan natin, no? So si Pokis po ngayon ang kanyang tinitira, pero hindi siya masyado nag-direct doon sa tanong sa sinasabing parang nag-aalangan po ang mga kasundalugan dahil nga may allegation na pro-China daw po itong si Vice President Sara. Again, mga kababayan po natin, no? Paano nilang masabi na pro-China itong si Vice President Sara? Mga kababayan, wala naman po itong kung anumang involvement sa anomalya na kasama po itong China, particularly po sa national security po natin. Sila actually yung may issue na kasabwat po nila ang sinasabing bagman na Chinese na ginawa po nilang special envoy to China. So sila po actually, mga kababayan po natin. Pero pilit nila pinaparatang sa mga Duterte. Ginagawa nila yung pronouncement na ito para masira din ang imahe ng ating Vice Presidente. Kasi kung hindi ka susuporta at kung ayaw mo pumahayag na maging tuta ng Amerika, ang sasabihin sa iyo pro-China ka. Hindi ba pwedeng pro-Philippines ka lang, pro-Pilipino, yung ginagawa ng mga Duterte sapagkat ayaw nila na kukontrolin ng Amerika at ayaw din nilang kukontrolin ng China at lalong ayaw nila kontrolin ng ICC o ibang bansa dahil tayo ay pro-Pilipino sapagkat may sarili po tayong identity, may sarili po tayong foreign policy. Pero ito pong ginagawa nila ay pinaparatang nila kay Vice President Sara at ginagamit nila ito para kunwari paninira doon sa mga taong madali nilang mauto. Pero pasalamat lang po tayo, pasalamat lang po ang ating mga kababayan sapagkat may social media na pwedeng ikontra, pwedeng tapatan itong kung anumang mga paratang na ginagawa nila dito po sa ating Vice Presidente. Dala po ng kanilang pagiging desperadas na masira si VP Sara at hindi manalo. Lahat na lang ay ginagawa nila. Confidential Front, pro-China, Lustay, biyahe-biyahe. Makikita mo na pro-China yung dating. Kaya nate-turn off even yung nasa active service. I see. So there's validation to that, na talagang one of the reservations talaga is medyo pro-China ang si Vice President image Sara ni Duterte. VP Sara. Plus, Sa akin, to be honest, kasi di ba, kami yung naandyan sa West Philippine Sea na yan. correct. Marines ang dati nagmaman dyan. What happened was, we were transferred to Bicol. Why? Because nag-escalate yung CPP-NPA. Di ba? Yung pinasabog nila yung bridge sa Sipocot. Anong ginawa? Anong nangyari doon? Pag alis ng Marines doon, nag-intensify yung pagkamkam ng China ng mga isla. Building of their Until islands. they got mischief reef. When I went back, nagkaroon kami ng encounter 1999 before I went to Central Mindanao. Nakarecover kami ng laptop. Ang nakalagay doon, pinadala ko sa Solcom, sa Lucena, hindi nila nabuksan. Pinadala sa Manila, pagbalik sa akin, nakalagay doon, strategic plans of the CPP-NPA. Strengthen foothold along the shorelines. Kinikilabutan ako kasi mischief reef is a good transshipment point. And nung tinitrace ko na, yung nga, sabi ko, nung tinyente ko na nasa Mindanao naman tayo, yung secessionist groups, allegedly, ang nagsusupply ng firearms noon was Pakistan, a surrogate of China. So makikita natin ngayon na andun. Kaya, itong mga tao na sabi ko, are these patriots? Di ba? So, yun, kaya nate-turn off yung ano. Well, this is the first time I've heard it. Layo naman nun sa kwento niya, mga kababayan po natin, di ba? Yung usapin is yung mga komunista na sinasabing, yung target ay magpapalakas ng kanilang puwersa dyan sa shoreline. Paano naging konektado yon kay Vice President Sara? Paano naging konektado yon kay General Pukis? Layo naman nun, sir. From a military officer. But it to me, it wasn't clear, pasensya na, Colonel. Diba? Kahit si Pinky Web nga, hindi nga klaro sa kanyang sagot ni Kerubin. Ano ba, Kerubin? Lutang ka rin ba? Ariel, doon sa tanong ni Edwin about VP Sara potentially having that image of being pro-China. Kasi sa akin po, ang inyong pagsagot ay binalikan niyo po yung nakaraan.
Pero yung tanong, ulitin ko na lang po yung tanong, nag-aalinlangan ho ba ang active soldiers dahil meron pong perception na pro-China si VP Sara? Well, naririnig ko naman sa kanila na ganun nga yung kanilang perception. Okay. So, naririnig niya lang. Yan ang problema po sa mga grupong ito, mga kabayan natin, na ayaw po kay Vice President Sara. Dahil mayroon po silang sariling political interest na pinoprotektahan. Ito po ang mga dilawan at wala po silang ipantapat dahil wala ng tiwala ang taong bayan sa mga taong ito dahil ilang bisis na po sila na namuno sa ating bansa, ng mga grupong ito. Pero wala pong ni isang nakagawa sa ginawa ni President Duterte. O ngayon, anong ginawa nila? Pinakulong nila dahil hindi nila kaya kung lalaban po sila sa politika. Sinubukan nilang bayaran yung mga taga Davao pero hindi nila tinalo si President Duterte nung tumakbong ulit sa pagka-mayor. Matanda na po yun. O ngayon si Vice President Sara naman. Yan ang problema sa kanila. Kapag hindi sumusunod or ayaw maging tuta ng Amerika, ang sasabihin nila, pro-China ka. Pero hindi ganon eh. Ang issue dito ay dapat manindigan sa sariling foreign policy natin, hindi yung maging sunod-sunuran. Even yung past administration kasi, kanina yung mga kausap ko, ang kwento nga nila kaya maraming nawala daw na mga isla o mga ano natin kasi naklip yung yung wings natin nung nagdaang administrasyon. Apakabobo po ng kernel na ito. Dapat pinangalanan niya. Ano yung mga nawawalang isla sa atin nung panahon ni President Duterte? Mayroon po ba? Wala po. Wala pong nawalang isla nung panahon ni President Duterte. Panahon ni Pinoy. Mayroon. Duterte Well, that is administration. yung comment nila. So naririnig niyo. Comment nila. Play safe po siya. Anong klaseng mga iniral ito? Mga kernel ito? Anong klaseng galing sa sundalo po? Pero tingnan mo kapag magsalita, walang kasiguruduhan. Comment nila. Pero siya po yung nagsasalita. So, kinain na rin po ng sistema ng bangag itong si Kirovin. Sistema ng mga pinklawan na kumakain ng suka. Nyo din talaga yon. Yes. Alright. Well, these are the comments of people who are on the ground. So there is really validity to that, and it's not about incompetence. It's really more on her bias towards the People's Republic of China. Well, ganun ng mga and coming from junior officers nga, sabi ko, Pero hindi na matanggap, di ba? Ang daming Chinese dito sa atin, negosyante. Ang daming Filipino-Chinese dito sa atin. Yung gusto nga nila na mamuno, Ramon Ang. Chinese din, di ba? Yung pamilya ni Cory Aquino, Quangco, Chinese din po yun. Yung Duterte ba, may dugo China? Kung mayroon man, napakalayo siguro. Malabo na sigurong itres tayong mga Pilipino dahil mixed blood po tayo eh. wow, ako nagugulat kasi sila iba na yung kanilang pananaw ngayon na sabi ko sana naman Ayaw nila na magsalita, ayaw nila na manindigan sa korupsyon. Ngayon, yun ang sinasabi niya, iba na yung kanilang pananaw. Kasi nakakatanggap na sila ng suhol. Kung tutuusin nga, paano ba gumanda ang buhay ng kasundaluhan? Paano ba nagkaroon po sila ng financial, parang nakakaluwag? Parang sabihin sa English yan, paano ba sila nakaluwag financially? Di ba nung panahon ni President Duterte? Dahil dinoble yung sahod nila. Kay Bongbong Marcos, anong binigay sa kanila? Allowance, 250. Tapos ngayon, corruption, pagiging addict, tahimik sila. ito magtuloy-tuloy lang yung idealism nila lahat dahil yun ang hindi natin ituloy nung panahon natin, di ba? Kinain na talaga ng sistema ng bangag si Kirovin. I have a hypothetical question, but suppose she becomes president and she turns out to be really overtly pro-China. What happens out of the rank and file? Will they maintain their professionalism? Well, I don't want to speculate. I don't want to speculate. No? Yeah. Kasi even ngayon nga sabi ko, nagmeron silang nasabi na may nabanggit ako na tipping point. So sabi, ang tanong palagi kanina, sir, so kailan ba yung tipping point? Yeah. Pagka walang nakulong na malaking isda. Yeah, good,
that could trigger, no? Ala talaga makukulong na malaking isda. Kasi mastermind nga, yan ang malaking isda na nakaupo sa Malacanang. Siyempre, Bago kasi kayo mag-isip eh. Sigaw lang sigaw kayo mga magnanakaw, ikulong. Tapos magnanakaw din ang nagpupundo sa inyo. Hindi nga. tapos mag-unite yung taong bayan. Ito na, ano na. Yan yung nakikita natin na Bakit? No, you know what? Because I think we should use mali ang analogy natin. Hindi dapat malaking isda, dapat malaking buhaya, di ba? Malaking buhaya. Hindi na uso yung isda. Walang sinabing isda sa buhaya dito sa usapin na to. Alright, so what are your projections, sir? Yun ang nga sinasabi nyo, kailangan, yun ang pakiramdam nyo, na pakiramdam din ng tao na kailangan may makulong. Kasi right now, sino ba nakulong pa lang? DPWH officials from Mimaropa, hindi pa regarding that Oriental Mindoro projects. Yun pa lang kasi yung first case that was filed before the Office of the Ombudsman, to which they filed a case before the Sandigan Bayan, kaya po nahuli sila, together with former ex-Congressman Zaldico, who cannot be... Okay, so ito po mga kababayan po natin, antayin natin, pakinggan natin. Ano po yung sagot ni General Puques sa mga allegation na destabilization laban sa kanya. And nakikita natin ngayon, kasama po sa mga nagdi-destabilize, no, gumagawa ng kwento, allegation na pro-China, ay itong kapwa niya pong sundalo na kumakampi ngayon sa mga taong magnanakaw. Yeah, of course, nagsubmit ako ng counter affidavit doon sa complaint nila na inciting sedition at saka inciting to. Sinagot naman namin lahat ng mga initiation namin, complaint. Sinagot namin. Yung clarify lang po, yung mga complaints, pwede kinalaman sa September 2 or 21, or ano na po, kinalaman? Ito ay doon sa mga post ko sa Facebook. Sinasabi nila ito ay mga inciting to sedition and inciting to rebellion. Pero sa amin, very clear, yung mga lawyers natin, i-explain namin na hindi ito inciting to sedition, inciting to rebellion. Labit namin lahat yan. Ano po yung next step natin? Wala pa silang sinabi kung kailan, pero kami naman ay nakanta sa ng decision of court. Sasagutin namin na maalis ko ayon sa batas. Tuloy yan, tuloy pa rin kami sa post sa social media. Iwanag namin, pinapahiwatin namin ang damdamin natin at sa taong bayan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawang panagutin ng ating mga congressmen, yung mga gobyerno, mga nakaw, lalo na yung mga milyon at trilyon na dapat may balik at makasuhan sila. Sige naman sila dito yung nag-file naman sa inyo. Kamusta po yung igawan nyo? Yung nag-file din po sa inyo. Okay naman. Ang CIDG nag-file ng complaint. Naintindihan naman natin ang kanilang trabaho. Naintindihan natin. Trabaho nila yun. Pero naniniwala naman ako na sila ay police. Naintindihan nila yung damdamin natin na ordinary sa matinding corruption. Sir, your reaction lang po kasi nag-react na si Senator Lacson sa military blackmail setup po ng government. Ayun po kayo sa Hindi kami nakikisama doon sa mga political bagayan. Katulad ng sinasabi ni Senator Lacson na meron daw lumapit sa kanya mga retired generals para hikayatin siya sa isang civilian military junta na hindi ito constitutional. Hindi kami pumapayat kung patod sa mga unconstitutional. Yung aming samahan, ang aming tulusan, ay constitutional pala yan. Law-abiding, non-violent, non-partisan. Hindi mga aming elected council. Sir, meron po ba akong video statement si former Congressman Zaldico? Ngayon po, ang nadawit mo, House of Representatives, Santo Marcos, sa isa po ng body yung mga ganun, karapatan ng lahat yan. Sabi ng gano'n, kanya lang, ito, nagdadagdag sa mga allegation na ganito, na talagang may matindi corruption na nangyayari sa ating bayan. At kung lamang yung ordinary mga DPWH, congressman, lumalabas na involved talaga hanggang sa kataas-taasan. Naniniwala ko dahil ito ay hindi lang sinasabi ni Senator si Gutesa. So, yun ang dapat nilang i-compare. Hindi na yun, tama po yun mga kababayan po natin. Imbis na unahin po ang nagpapalabas ng kanilang damdamin
sa loobin itong mga retiradong sundalo. Bakit nga ba kasi hindi nila inuuna itong mga magnanakaw na nasa House of Representatives? Bakit hindi nila unahin itong mga magnanakaw na mga congressman, itong mga pinangalanan ni Saldico? Bakit inuuna po nila itong mga generals na ito, itong mga retiradong ito na nagre-represent lang sa damdamin ng mga aktibong kasundaluhan po natin? Kaya yung sinasabi ni Keruben, mga kababayan, no, na dismayado daw yung mga ilang military daw sa kay Vice President Sara, alam niya na yun ay kasinungalingan. At itong si Keruben ay talagang nilason lang ng sistema ng mga pinklawan. At hindi natin alam kung siya po ba ay bayad na rin ng administrasyon ni Bongbong Marcos para magpakita ng suporta at hindi po sila mananawagan ng resign. Puro sila accountability. Pero paano magkaroon ng accountability kung ang pinaka-big boss yung nakaupo po at nagpapaimbestiga? So saan yung accountability, hostisya at pagpapakulong? So wala talaga, mga kababayan natin. And wala po silang magamit na ibang issue laban po sa mga Duterte, kundi yung pagiging pro-China lang. Confidential fund lang. Hanggang doon lang. AGK, paulit-ulit. Confidential fund. VP Sara, paulit-ulit. Wala silang maibang mabato na kung anumang issue. Pero sa totoo lang, malinis po ang ating Vice Presidente sa anumang issue ng corruption. At hindi po siya pro-China, kundi pro-Pilipino. Yan lang ang kanilang laging pinaparatang sapagkat ayaw po ni VP Sara na maging sunod-sunuran sa anumang dayuhan, kundi ang gusto niya lang ay magkaroon ng independent foreign policy na nire-respeto ng ibang bansa, kagaya ng ginawa ni President Duterte. So, yan po at sana po malagpasan ni General Pukis ito at maging sampal po ito sa mga taong gumagawa po ng mga ganitong classic allegation dahil sobrang takot po sila actually sa mga retiradong sundalo. Dahil marami po yung aktibo, ang alam ko, na talagang nakikisimpatya sa mga sinasabi po ng mga retiradong sundalo. Kasi kung sinasabi nitong si Gibo Chodoro na may mga alingaw-ngaw ng kodita, hindi niya naman sabihin yan kung walang katotohanan. So baka nahihilot po nila kasi ilang bisis po umikot si Bongbong Marcos sa kampo ng ating mga sandaluhan. Okay, so balikan natin yan sa mga susunod na araw kung anong mga update. Kaya tutok lang po kayo dito sa ating channel at puntahan naman po natin ang matinding revelasyon po ni Senator Cayetano, particularly po sa issue po ni Senator Bato de la Rosa na kailangan niya po mag-ingat lalo na kay Pinky Lacson at kay Soto na talagang mga traidor ito. Okay, puntahan natin yan. Senator Bato. Sabi ni Sedwin, dapat daw i-revisit yung rules para, kasi nung work no pay dapat pag empleyado. Kayo kasi nung work no pay, absent kayo. Hindi. Walang ganung rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin, dito kung yung ganyan, at saka let's say gusto panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Bubuhay, no, mga kababayan natin, no? Itong si Tuta Soto nag-encourage po sa ating mga kababayan na mag-file po ng ethics complaint against kay Senator Bato de la Rosa. Gusto nila yon kasi may dahilan po sila na pwede nilang isuspende o expel po ang kapwa nila senador na hindi nila kalyado. Kaya ito yung mga bungad nila. Kaya minsan nakakahalata din po itong mga nasa midstream media. Bakit nila pinag-iinitan ngayon si Senator Bato na hindi nakapasok dahil may dahilan naman. Alam naman natin na hindi po nakakasigurado si Senator Bato de la Rosa dito po sa sinasabi ni Tuta Soto na hindi daw po pwede arestuhin si Senator Bato pagka nasa Senado. Alam naman natin si Soto. Iba po yung takbo ng utak na to. Ituta nga Tapos magtitiwala pa si Senator Bato. Yung nasa Kongreso, di ba? Halos napakarami po yung hindi po pasok dyan. Dati si Pacquiao, ilan lang po yung pasok niya dyan sa Senado. Pero hindi naman pinapansin sa Kongreso. Ang dami po yung hindi halos pumapasok dyan. Yung mga senador nga is talagang dahil kaunti lang sila, malalaman mo agad kung sinong hindi pumapasok at kung sino yung pala absent. Diba? At kung sino yung perfect attendance. Senator Bato, hindi naman nag-absent basta-basta yan. Kung walang malaking dahilan. Diba paano siya hindi mag-absent? Nakakatakot po yung sitwasyon ngayon. Traidor, adik ang namumuno ngayon sa ating bansa. Kaya kailangan niya mag-ingat, baka siya ay pagtripan. Kaya tama lang yan na hindi po siya magpapakita
pero tuloy-tuloy naman ang function ng kanyang mga staff, ng kanyang opisina. So kahit wala siya, parang nagtatrabaho pa rin siya dahil nakikipag-coordinate pa rin siya sa mga pinafile na batas ng kanyang opisina. Pero itong si Soto talaga nag-encourage sa mag-file ang kung sino man laban po kay Senator Bato de la Rosa ng ethics complaint. Kaya hindi po tayo magugulat kung sa mga susunod na araw ay may mga pink, dilaw at mga tangalista na magpa-file ng ethics complaint kay Senator Bato. Palagay ko yan ang gagawin nila. Dahil binigyan po ng ng parang sign or kumbaga nag-i-encourage na po itong si Soto na mag-file ng ethics complaint ng tao laban kay Senator Bato o tauhan nila, brother. Para matalakay natin. It doesn't necessarily have for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa ating Senate. Kasi it's never been that way. Even in the other congresses, ganun talaga eh. So, pinakamaganda ang file na sila ng complaint. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Sen Bato, sumisweldo po siya? Sa Congress nga, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Wala naman silang ginagawa. Yan naman pala yung media kasi intrigira lang eh. Alam naman nila kung anong sitwasyon ni Senator Bato. Parang gusto nila talaga pumasok para aresto agad. Lagi makangal eh. O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Diretso. Siyempre. Okay. Siyempre, allotted na yun. Sweldo, nagtatrabaho ang opisina niya. Allotted na yun. Until ngayon, sir, wala pa rin po communication system. Wala pa rin. Pero SP, yung opisina niya nagpapasok. Oo, nagpapasok ng mga empleyado niya lahat. Nag-aaral din ng mga bills and all that. Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung di siya pumapasok. Walang ganun eh. Tuloy-tuloy yung function kahit pa yung senador. Oo. Napakarami congressman na ginagawa yan dati, hindi nila question. Sir, wala pong Bakit ngayon? Hindi lang dati, ngayon. Si Martin Romualdez, tanungin nyo kung pumapasok. Si Martin Romualdez, hindi na nga nakikita sa House of Representatives. Ang Senate ang napapag-inita sa 2-3 linggo di pumasok. Ganun talaga eh. Kahit si Senator De Lima at saka si Senator Rilani sa kakulong. Ganun pala eh. Talagang tuloy pa rin yung function ng opisina nila eh. Sir, walang personal correspondence si Sen Bato sa inyo? Wala. Kahit text message? Wala. Sir, Mahirap, Senator Bato, magtiwala dyan kay Tuta Soto. Kaya tama yan, huwag ka magipag-coordinate. File na lang sila ng complaint sa ethics para sir, may assurance po ba kayo na walang reenacted budget? So, ito pakinggan natin mga kababayan po natin. Kasi kung may napakagaling magpaliwanag sa issue po ni Senator Bato at yung posibleng pag-aresto sa kanya, dito tayo magtitiwala kay Senator Alan Peter Cayetano. Napakagaling ng taong ito, napakatalino po. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority-majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Tama. should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato is katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, uulihin kayo, dadalhin kayo sa isip? Tama naman talaga. Mamaya paglabas si Senator Bato, bigla siyang huhulihin. Dahil hindi po magsasalita si Boying Rimulya kung walang ganong klaseng dokumento itong warrant of arrest na ito. So ngayon, tatahi-tahimik lang sila kasi nadulas nabisto po sila Masyado kasing pabida-bida sa totoo lang itong mga Rimulya. Kaya tuloy, napaghandaan po sila ni Senator Bato de la Rosa. Kaya talagang God-discount. No? Siguro hindi rin sinasadya ni Boying, kaso nadulas na po siya sinupalpal siya agad ng kanyang kapatid, pero pinanindigan niya na. Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, halimbawa may humahamon sa inyo, napatayan, sinabi, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Diba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, sa Constitution yun So iba yun. So pag sinabi halimbawa si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi dapat harapin mo kasi Philippine Court yun. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC. Tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siya. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arrestin, bigla na lang kayo dadating sa nandito kayo sa Senate ngayon.
Ang nagkulang hindi sa Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi sabi ko, tayo, yung Philippine government at sinabi, nagkukulang. Yun, tama po yun. Di ba? Yung may problema actually, hindi si Senator Bato, kundi yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Itong problema natin. Kasi tingnan nyo lang po yung kanilang pattern. Ang kay Tatay Digong, kay President Duterte, biglaan din po yun. Diba? Hindi nga natin naalam. Tapos bigla lang siya na talagang pinaaresto. So kung nagawa nila sa dating presidente na siyang nagbigay ng napakataas na sahod ng mga kasundaluhan pulis natin na hindi nga sila gumalaw, hinayaan nila, ipapano pa ang isang senador at Senator Bato de la Rosa. Diba? So kaya nilang gawin yan. Kaya nilang gawin. Hindi ko kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang nasa surrender. That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun. In many administrations, may death threat. Pero parang sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka lang. Diba? Yung sinabing baka bigla kang arresto, ay sir, kung warang ka arresto, hindi kami papayag. Diba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang ulit, biglang daling sahig, wala kang kalaban lang. Tama. So, do you think it is time to revisit the Senate? Dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers yung no work, no pay, just like your Kasi mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. But he'd rather be here. So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not going to be here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano pa may COVID? Or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking visits pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-deport sa Hague. Yung tama yun. Di ba? Wala kasiguruduhan kasi kung ano po yung magiging kaligtasan niya kung siya ipapasok. No work, no pay. Palagay niyo, Senator Bato, kung no work, no pay, matatakot siya. Palagay niyo, pag sabihin niyo na, o sige, pag hindi ka papasok, wala kang sahod. Palagay nila, papasok po si Senator Bato. Hindi yun. Hindi kailangan ni Senator Bato ang pera. Kung tutuusin, di ba? Retiradong pulis yan, so may pension din po yun. Kahit papano, wala na po silang pinapaaral. Kahit papano, may kunting, yan, Senator Bato, pinagkakitaan. Meron po siyang lupain na kumikita. Di ba? May anak po siya, nagtatrabaho. Diyan yung asawa niya, may kunting negosyo sila. Kaya kahit no work, no pay, kaya ni Senator Bato na makasurvive. Ang hindi niya lang kayang isurvive kung siya ay arestuhin sapagkat ang gobyerno ni Bongbong ay hindi po tayo makakasigurado na yung kapwa Pilipino ay poproteksyonan niya. Dahil yun nga, lahat na tinik sa kanilang lalamunan, opposition, hindi nila kaalyado, ay gusto nilang i-eliminate. Mainam na magiging wais po ang ating idolo, no, na si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Ayan, diyan ka lang, Senator Bato, stipot ka lang dyan. Huwag ka munang lumabas kasi delikado. Traidor si Ping Lacson at traidor si Tuta Soto. At lalong traidor si Bongbong Marcos, John Vic Remulla, DOJ at ang Ombudsman. Lahat yan. Mga traidor yung mga yan. Walang say ang Philippine Court. Wala akong problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. Kami mismo sa minority, at least ako, kunin ko siya, papasok pa. Responsibility yan. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa iyo. Ako hindi ng view ko. But never ko view na, abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutin ang Philippine courts. Wala pa ako nakikitang treaty o batas natin na pwedeng tamputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin, na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulong sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez. Diba? So, US na yun. Pero kailangan yung korte dito mag-desisyon muna kung tama yung extradition.
Sir, do you agree dun sa sabi ni SP na pwedeng sa pag-ethics complaint kung si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Ay, lahat pwede, isang paraan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay so, parang mo sinabing pwede. Agoy, so palpal po, mga kababayan po natin, itong si Tuta Soto, which is, no, kasi parang ini-encourage niya yung mga tao na mag-file na kayo ng ethics complaint kay Bato para ma-expel natin yan, para no work, no pay. Yung kasi yung parang, ako yun lang po yung nakikita ko na parang ginagawa ni Tuta Soto. Kaya tinan mo sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, iba kasi ang sitwasyon ni Senator Bato. Mga kababayan natin, hindi naman po siya nag-absent dahil, no, iska po siya, hindi naman siya nag-absent dahil nagbakasyon siya. Inalagaan niya po yung kanyang sarili. Pinoprotektahan niya yung kanyang sarili against po sa mga taong gustong magbenta sa kanya, gustong maglaglag sa kanya. Lalo na po, ulitin ko po, 100 times, itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson, mga traidor ito. Kaya hindi pwedeng magtiwala si Senator Bato de la Rosa kahit sabihin nila na kaya nilang protektahan ang kapwa nila senador. Delikado, mga kabayan. May expel isang bata sa school kung hindi pumapasok. Kaya kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapuprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siya kung pumasok doon. Tapos, titretrete nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapuprotektan. So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klase yung pag-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence sa isang Senate? Ano kasi ito extraordinary. Kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan. Diba kahit sabihin ng personal threat, hinahabol ka ng meron kang tutang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, kaya court. Diba? So, for example, when Senator de Lima, diba? Nag-usap lang, kailan lalabas. Yung naalala ko nun, yung mga progression groups, parang EJA nandun sa House. May usapan, di ba? Pero pumarap sila. Kasi that was a Philippine court. Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or guide na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within the period of time? Sige. I don't know if Senator si Senator Taylor, di ba nung kinasuhan siya ng Senator Taylor? O sabi din niya, walang hustisya sa na mangyayari habang sila nandiyan. So, nag-appear siya ng kay President Pinoy. But si Senator Pinoy mismo nagsabi, hindi madaling magtanong, mahirap. Okay yan mga kababayan po natin, napakagaling po magpaliwanag nitong talagang idol po natin na senador na si Senator Alan Peter Cayetano. No? Pinaliwanag niya lahat ng maayos patungkol po sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Yung nga, tinawag niya na extraordinary po yung sitwasyon ngayon na nasa kay Senator Bato de la Rosa dahil walang kasiguraduhan kung siya po ay ligtas o kayang protektahan ng kanyang kapwa senador, lalo na po itong kanyang Senate President na talagang alam natin na napaka-traidor. Iba po yung galit niya sa mga Duterte, iba po yung galit nila kay Senator Bato. Lalo na Senator Bato po ang nakikipaglaban doon sa issue po ng impeachment ng ating Vice Presidente. Kaya mabuhay po kay Senator Alan Peter Cayetano at binigyan mo ng talagang matitinding supalpal itong si Soto at pinaliwanag mo na maayos sa mga bias na media, sa mga bayaran, kung ano po ang dapat gawin at kung bakit hindi pwedeng pumasok si Senator Bato de la Rosa. At lalong hindi dapat in-encourage si Tuta Soto na mag-file kayo ng ethics complaint lalo na sa sitwasyon po ni Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, at issue ng corruption, hindi natin dapat kalimutan kasi ang issue ni Senator Bato de la Rosa, baka diversionary lang ito. Pero balik po tayo sa issue ng corruption dahil yan po ang tunay na napakalaking problema ng ating bansa. Itong corruption na ito, itong mastermind na ito na si Bongbong Marcos. Ito, basahin ko sinasabi ni Soto bago tayo mag-jump on sa ating panibagong topic. Anyway, maraming salamat sa napakatalino po na senador natin, na Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan po natin. Napakagaling, no?
niya po magpapaliwanag sa ating mga kababayan. At talagang nga namang may natutunan tayo sa bawat pagpapaliwanag niya, sa bawat isyu na kanyang tinatalakay. Anyway, basahin ko sinasabi ni Tuta Soto. Sabi ni Tuta Soto, mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin, panagutin ang isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. So parang in-encourage niya na mag-file kayo ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. And kung may mag-file man ng ethics complaint against kay Senator Bato de la Rosa, walang duda, sigurado bayaran yan at kasabwat nila. Dahil tandaan natin, sino yung nagsabi na mag-file kayo ng ethics complaint kay Bato? Eh di si Tuta Soto. So kung may mag-file, eh di sila rin yun. Ibig sabihin, yung pag-pronounce niya na pwede kayo mag-file ng impeachment complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, dahil hanggang ngayon nga, 3 weeks na po na hindi pumapasok. Dahil nga, hindi rin siya nakasigurado kung protektahan po ba siya ng gobyerno ni Bongbong Marcos o kung po protektahan siya ng institusyon na kanyang kinabibilangan, itong Senado. Hindi rin siya nakasigurado. So ngayon, parang nagbigay na ng hudyat itong si Tuta Soto. O yan, simulan nyo na yung ethics complaint, nagsalita na ako. Kaya mahirap magtiwala sa mga ganitong klaseng tumanda na ng mga traidor. Ulitin ko na kung ginawa nila kay President Duterte na ipakulong, nang gano'n na lang kabilis, dating presidente po yon, di ba? Naging commander-in-chief ng lahat ng mga men in uniform, paano pa kaya ang ating Senator Bato de la Rosa? Mukha pa lang ni Soto, talagang hindi po mapagkatiwalaan, mga kababayan po natin. Kaya mahirap na talagang magtiwala po itong si Senator Bato de la Rosa. Mukha rin ni Bongbong Marcos, hindi rin mapagkatiwalaan, mga kababayan po natin. Kaya kung nasaan man Senator Bato de la Rosa, dapat dyan ang pumuna siya. Tipot ka lang dyan. Dahil mahirap na, na kung nasa dahig ka na, napakahirap na bumalik sa Pilipinas. Tingnan niyo po yung sitwasyon ngayon kay Tatay Digong. Pero kung dito lang sana sa Pilipinas, kung may kaso siya dito, kaya niyang sagutin. Kaya niyang dumipensa. Kung ikukulong siya, at least mabilis lang mabisita yung kanyang pamilya, Pilipinas lang Isa dahig, magkanong gastos doon, mga kabayan po natin, Diyos ko. Diba? So, diyan ka lang, Senator Bato. Relax ka muna dyan. Malapit na. Malapit na po na talagang madudurog na itong mga sakim na ito, itong mga greedy na ito na nasa pwesto. Itong nangangarap na wala na daw pong gutom na Pilipino sa kanyang pagpapa. Dapat pa tayo maniniwala dyan, mga kabayan po natin. Nakita naman po natin kung paano niya binudol ang sambayan ng Pilipino sa isyu po na vel, corruption, walang kagutuman, di ba, ipagpapatuloy yung dating sinimula ng administrasyon, yung ginawa niya sa ating Vice President, ginawa niya kay Tatay Digong. Talagang budol. Kaya, alam mo, sa 10 na sinasabi ni Bongbong Marcos, 12 po ay sinungaling. Parang itong kanyang mga lipores, Balikan natin ang pinagmumuras itong si John Vic Remulla. Sabi niya, pinagmumura ko, halos ano-ano ang pinagsasabi sa akin. Okay lang sa akin, yon as long as they keep the pace. Yun naman talagang karapat-dapat siya. Dapat naman talaga kamurahin dahil kamura-mura naman ang iyong pinagagawa. Tapos, pag ganun-ganun pa siya doon, parang piho. Di ba? Tapos, grabe yung bakod na pinagagawa nila. So, nagpapakita lang na sobrang takot po sila. Sobrang pinoprotektahan nila itong si Bongbong Marcos. Ay, yung sinasabi po nitong retired Colonel Quirobin, mga kababayan po natin, kay General Puques, kay Vice President Sara na pro-China daw. Nakita mo ngayon kung talagang kaano ka ma-impluwensya ang pera. Dati hindi naman po magsalita yan si Quirobin although hindi siya sumusuporta sa Duterte, pero suportado niya talaga Marcos. Pero hindi siya ganun parang nagpaparamdam na ito na, kumakampi na ako dito sa kabilang kampo. Ang kabayan natin. Kaya mahirap magtiwala minsan sa mga nagpapakilalang kaalyado o kahit imagine mo, retirado ka. Tapos tutuligsain mo yung kapwa mo mga retiradong sundalo na nakikipaglaban sa korupsyon. Actually, may punto siya May punto siya doon sa sinasabi niyang issue sa mga NPA. Okay yun. Pero kung i-connect mo sa issue ng NPA si Vice President Sara sa komunista, itong mga retiradong general. So, napakahirap yun. Yan po is propaganda na at parang nilamon ka na nga ng sistema ng mga dilawan
at ng gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Mga kabayan po natin, hindi dapat manahimik ang sambayan ng Pilipino sa issue ng corruption. Hindi dapat nananahimik ang sumusuporta sa mga Duterte. Bakit? Tinan nyo kung sino ang binibuild nila ngayon. Yung binibuild up nila para sa 2020, si Risa at si Bam Aquino. Kaya ganito na lang po sila mandurog, magbato ng kung ano-anong issue kay Vice President Sara. And mukhang ito po yung dadalhin ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi wala po silang mahugot eh. Lahat po is wala talagang kwenta-kwenta. So ang iniisip nila, balik na lang sila sa Aquino. Dahil iniisip nila baka malakas ito. Isinusuka na po ito ng sambayan ng Pilipino. Dahil yung mga yan, wala namang ginagawa. At ang sinasabi nila na ipasa na ang anti-political dynasty, dynasty rin ito eh. Aquino po dynasty yan. Aquino, Cuangco. Dynasty rin yan eh. Diba? So, alam mo, para sa akin na, walang masamang dinastiya basta't ginagawa po ang tama. Basta't nagsiservisyo ng tama. Kung dinastiya nga, puro naman pagnanakaw, huwag nyo na sila iboto. Ang problema kasi tao rin naman. Actually, hindi issue yung pamilya ng mga nananalo eh. Kung yung tao sana ay marunong pumili at hindi nagpapadala sa pera. Corrupt na nga po yung dinastiya. Tuwing eleksyon, tinatanggap nilang bayad, yun pa rin talaga yung mananalo at mananalo. Anyway, hanggang dito na lang po mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyong support, sa inyong pagsusuporta. Sana po nagustuhan nyo yung video natin at huwag kalimutan i-like po mga kababayan natin. Maraming salamat and shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Si Ate Labin Shibukawa, Kuya Yoshi Shibukawa, Ate Elizabeth, si Inday Len, at sa iba pa na hindi natin na-mention. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pagsusuporta. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas.